106.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, good morning. Hi! Isa magandang morning, baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Kulang tayo sa tulog for today's video. Bakit? Hindi ano ko naman alam nangyari eh. sa'yo? May something sa ulan na parang mas lalo akong hindi makatulog. Uy? Although dapat nga 'di ba masarap yung tulog mo Oo, pag umuulan actually. dahil relax, ganyan, mm. malamig. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Bakit? I don't know. Pero Yan tayo naman, eh. naka 5-6 hours yata ako ng tulog. Para sa'yo okay na yon. Yung ganun Hindi. tulog, hindi rin. Sa panahon ngayon ng aking katawan, Oo. parang hindi. Alam mo, At mga para 10 sa akin, no? hours. Mas okay yung tulog ko ngayon. Okay. Lalong-lalo na pag malamig, no? Oo. At napakasarap nga naman talaga at to the point na ayaw kong bumangon kanina. Oh. Bakit? Kasi nga naman napakalambot ng kumot ko. Napakalambot ng unan ko tsaka kama ko, di ba? Oo. Tapos napakalamig pa. Sarap. Ang sarap-sarap. Diba? Par! Tapos madilim. Madilim. Sarap. Kulang na nga lang talaga may kayakap ka. Yun na lang yung Oo kulang nga. eh. Yun na lang talaga. Okay, kaso wala eh. Pero wala naman tayong magagawa doon, di ba? Totoo. Pero yun, na-enjoy ko naman yung company ko mag-isa. Oo. Hinahag ko na lang talaga yung pillow ko doon. Yun na lang talaga. Dadating din yan for you. So don't rush. Ay, ang tagal-tagal mo naman kasi eh. Oo. Oo Eh, eh. huwag mo ipilit. Ay, nako. May tamang panahon nga kasi. Kasalanan to ng future crush ko eh. Ay, ng future wife ko. Ah. Kasi nagdadasal kasi siya kay Lord na ano. Lord, sana po yung future husband ko ay wag mo na magjowa ngayon. Grabe Kasi- magdasal eh. Malakas magdasal. Oo, ang lakas kasi magdasal. Pinapanalangin niya talaga no, na single ako hanggang sa makita ko siya. Pero yung ibang mga pangga natin, pinapanalangin naman na, Ano? alam mo yun, wag na makita yung the one for them. Bakit? For now. For now. For now. Kasi nga, ayaw nila ma-distract. Ay, siguro nga ganun. Oo. Oo. Meron nga naman mga tao na ayaw nila munang makita or magkaroon ng jowa. Kasi nga naman, para sa kanila, distraction lang naman yung pagjojowa. Pero, hindi, may priorities. Kasi priorities Oo. naman talaga yan. Diba? Kailangan munang unahin yung priorities. Diba? Priorities. Tapos, kapag tapos na yung priorities na yan, saka kayo magjowa, di ba? Oo. Oh. So, okay yun. Saka kayo maglandian, saka kayo magjowaan. O, totoo yan. Para alam mo yun, naka-align na lahat ng stars in the sky. Oo. Pero ang tanong, yung crush mo, ikaw rin ba ang gusto? Siguro. May crush ka ba? Oo, yung asawa ko. Yan. Yun naman lagi. Ako, tanungin mo sa akin. Ikaw ba may crush ka? Oo. Oh, gusto ka ba ng crush mo? Hindi. Hindi ka naman sure doon. Hindi mo naman alam. Sure ko na yun. Alam ko na yun. Malay mo naman may mga ilang percent. Mga 0.1%. Sa tingin mo ba, kagusto-gusto ka? Kung ikaw Oo yung naman. babae, magugustuhan mo ba yung Toby na yan? Oo naman. Diyos ko. Oo. Ako to eh. Oo. Grabe to mag-effort par. Oo nga. Alam mo naman paano ako mag-effort, di ba? Eh, hindi naman agad effort yung makikita eh. Siyempre, at first glance, at first meet. O, Hindi so naman sinasabi mo effort agad pogi, eh. hindi ako pogi. Hindi ko, tinatanong nga Pangit kita. ako, ganun. Hindi ako nagsasabi ng anything. Ah. Tinatanong nga kita. Naku, ikaw ba yung babae? Mafafall ka ba for Toby? Siyempre ako, ang sasabihin ko, oo, kasi ako to eh. Di ba? Mm. Kung sasabihin ko, hindi, edi na pumangit naman image ko sa sa ibang tao, di ba? Hindi, but you can be honest if you don't feel like and if you don't think na kagusto-gusto ka. Eh, siyempre, kung ako magiging babae, no, Mm. sasabihin ko, eto yung trip ko, yung ako. Kasi ako to eh. Di ba? Ito Hindi rin yung nga, gusto ko. Yung walang bias. Eh, magiging bias naman talaga ako kasi ito rin yung gusto ko. Parehas lang naman ako. Naging babae lang ako eh. Kasi ako Oh. masasabi ko na mahirap akong i-handle kung naging lalaki Mm. ako. Yan si Lara. Gusto mo yung gusto mo yung may ganong sa sarili. Oo. Hindi kasi alam ko matigas yung ulo ko. So, I might be mahirap i-handle. Medyo. Pero tingin ko naman sa ganyang case naman, sa pag-handle na yan, hindi naman ako mahirap i-handle eh. Oo nga, hindi nga. Hindi naman ako mahirap i-handle. Sinabi sa'yo, kasi sit. Hindi naman gano'n. Hindi naman aso.
Hindi. Ibig ko sabihin kasi, willing naman ako mag-adjust kasi gano'n, sa mga bagay-bagay. Kaya yun, tingin ko naman hindi naman ako mahirap i-handle or hindi ka naman mahihirapan sa akin sa mga ganung bagay. Diba? O, di ka gusto-gusto ka. O, yun na. Sinagot ko na nga. Parang pero, hindi ka Wala. Di malay mo yung crush mo nga. Crush? Ang lakas kasi maka-high school yung bet mo na tao. bakit ang Malay makaibahan mo, nun? bet ka din. Hindi na ako aasa. Hayaan na natin yun. Sige, wag na natin pag-usapan. Wala na palang pag-asa yan. Ito na lang pag-usapan natin, DJ Lindsay. Ano yun? Yung ating sender. Bago natin pag-usapan yan. Hoy, si Enteng, bagyong Enteng, wala na sa Philippine Area of Responsibility. Nasa labas na siya. Pero, mas lumakas pa siya. Papunta na siya ng China. China. Mas lumakas pa. Mas malakas pa siya doon. Patay tayo. Yeah, pero, may nabalitaan ka bang may papalapit na namang bagyo? Meron. May madedevelop daw over the weekend. May potential na mabuong bagyo over the weekend. So, hindi nga dinidiscard ng Pag-asa yung idea na maging maulan pa din. Pwedeng humina for a bit, pero hindi nga nila alam kung paano magde-develop tong bagyo na to. Kaya hindi nila masabi kung hihina ba o lalakas pa yung madedevelop na bagyo. Sa ngayon, hindi pa daw po kasi LPA yan. Yan. At yan na po si DJ Lindsay para sa Balitang News. Balitang News. Pero yun na nga, no? Oy, mag-ingat pa rin tayo, Mag-ingat po. Mag-ingat tayo, magdala ng payong, no? Kahit nasabihin natin, wala na si Enteng dito, ha? Mag-ingat pa rin tayo, payong. Umuulan pa rin naman. True. Okay? Tsaka yung mga wala ng pasok, tumigil kayo sa bahay, pumirmi kayo sa bahay. Huwag na kayo mapag-date, no? Mag-iwalay din naman kayo. Sa mga nanay at tatay, wala na pong pasok ngayon sa Las Piñas, San Juan City, Pateros, Pasig, Taguig, Muntinlupa, and Mandaluyong. Yan, sa Cavite rin ata, wala. Wala na rin ba sa Cavite? Ata, not sure. Tingnan din natin sa Manila, hindi ko alam kung nag-announce na si Mayor. Dito kasi sa Cavite kasi may nag-announce dito palagi. Si Governor, si Bossing. Bossing. Ayan, titingnan natin yun. Kung sa Cavite ay kinancel na rin ang pasok. Kinancel? Kinancel. Yung totoo ba? So eto na nga. Tuesday pa lang ang meron. Tuesday pa lang ang wala. Ayan. Wala namang post ngayon. Wala. Di may pasok sila ngayon. Sa Manila, meron pa? May pasok sila? Ayan. Sa ngalan ng buong Cavite bukas, September 4. Ayan. Sa ngalan ng walang atik at walang baon. Ayan. Sa ngalan ni Crush na miss na niya. Grabe. Di mo sabihin walang pasok. Ganun. Walang pasok. Tama ba? Sa Cavite, walang pasok. Sure ka na, Cavite, walang pasok. Napaka-cryptic ng post ni Gob eh. Oo nga. So sa Manila naman, sabi dito, upon recommendation of Manila DRRM office, sabi ni Mayor Hani Lacuna, suspendido na ang face-to-face classes in all levels, public and private schools in the city Wednesday, September 4, 2024. So pwede daw mag-shift ng alternative learning modality yung mga Manilenyo kung anong sasabihin ng mga eskwelahan. So, pero yung face-to-face classes, wala na po. Kanselado na po, suspended na. Ay, ko lang yung sasabihin ni yung sinabi ko kanina na walang pasok. Eto, waiting sa suspension mo. May nag-comment kasi. Waiting sa suspension mo, Gov. Sabi niya, sorry, not happening. So ano ba talaga? Bakit ewan ko, napaka-cryptic ng post eh. Ba't di na lang sabihin kung may pasok o wala? Ang cryptic eh. I-search natin. Kailangan pa natin i-decipher. Ganun. Ang kakaloka. Sige, ano na lang problema natin? Anyway, ito na nga lang pag-usapan natin. Yung ating sender ngayon, DJ Lindsay, no? Meron daw siyang girlfriend. Tapos yung girlfriend niya mahilig magpamasahe. Okay. So, normal lang nga naman yun, di ba? Pero itong girlfriend niya ay mahilig daw magpamasahe sa mga lalaki. Oo. Okay. So, ngayon itong boyfriend niya, hindi daw komportable sa ganun. So, ikaw ba? Gugustuhin mo bang magpamasahe sa lalaki kung knowing full well na wala kang, na hindi komportable yung iyong boyfriend? Ay, hindi ako magpapamasahe. Hindi ka magpapamasahe? May pasok kasi sa Cavite. May pasok. May pasok. Ayun. Ayaw mo kasi buuin pala yung basa. Nasa dulo kasi. Hashtag may pasok. Hindi ko lang nakita yung hashtag may pasok. Oo. Anyway, ayun na nga. Kung alam mo, hindi komportable yung jowa ko na nagpapamasahe ako sa lalaki.
wait-it kong gagawin. Kahit na yun yung nakasanayan mo at yung para sa'yo masarap. Kasi mas malakas daw kasi yung puwersa ng lalaki. Alam mo, totoo yan ha. Kasi diba, yan yung negosyo ni Romel. Tapos there was one time na ang nagmasahe sa akin, yung kapatid niya, kasi marunong din magmasahe si JM. Tapos iba talaga yung yung hard na pag sinabi mong yung stroke is hard or soft or medium or moderate lang, iba talaga yung yung lakas ng lalaki. Masarap talaga. Ayun na nga. Kaya ngayon, ikaw ba, pipilitin mo ba na magpamasahe pa rin sa lalaki? Knowing full well na kapag nagpa-full body massage ka, walang saplot yan. Tapos may chance na mahawakan pa yung mga private parts mo. Hindi naman fully na private parts talaga, no? Sabihin natin mga dampi-dampi lang dun sa mga side-side, ganun. Feeling ko, kung kilala ng boyfriend ko yung lalaki, tapos hindi siya masyadong lalaki, ganyan, okay lang siguro. Basta may blessing ni jowa. Pero kung hindi siya komportable, bakit naman ako susuong sa gera, diba? Bakit naman ako papasok? Ba't naman ako gagawa ng problema? Diba? Ako kasi ayoko ng ganun. Ikaw ba? Ayoko. Bakit? Kasi hindi mo papayagan yung jowa mo? Hindi. Kahit yun yung nakasanayan niya? Wala ka pa sa buhay niya? Hindi. Paano kung i-insist niya? Hindi, mag-compromise tayo. Hindi ako magpapamasahe sa babae, hindi ka magpapamasahe sa lalaki. Ganon. Kasi, paano pag sinabi niya, wala akong pakialam sa'yo. Ay, hindi, Diyos ko. Ang gusto ko kasi magpamasahe. Ito, isipin mo ganito, ha? Alam mo, jowa, kunwari jowa. Alam mo, sige. baby, bago ka palang dumating sa buhay ko, nagpapamasahe na ako sa lalaki. Yun talaga yung nakasanayan ko. O ba't gusto mong baguhin ngayon? Baby, respetuhin mo naman ako. Nire-respeto kita, pero ito na yung nakasanayan ko eh. So, ang gusto mo, baguhin ko yung ways ko para sa'yo? Hindi naman kasi, baby, alam mo naman na hindi ako komportable sa ganyan. Yung lalaki may humahawak sa'yo. Lalong-lalong pag full body massage, baby, tingnan mo, mahahawakan ka. Baby, kilala mo ba si Brando? Hindi ko kilala si Brando. Baby, si Brando, matagal ko nang pinagkakatiwalaan yan. Ilang taon na akong minamasahin yan. Kilala ko ba siya? Hindi, di ba? Ipapakilala kita. Hindi ko alam kung chinachansingan ka na niya. Baby! Basha, ano na? Teka lang, Popoy. Popoy pala to eh. Baby tayo ng baby. Hindi mo naiintindihan eh. Paano naman yung satisfaction ko? Paano naman? Ang tagal ko nagtrabaho, ilang oras ako nagtrabaho. Tapos hindi mo ako pagbibigyan sa massage. Ito nga lang yung kailangan ko ng katawan ko eh. Kung lalaki lang din naman pala ang gusto mo, ba't hindi pa ako? Hindi ka marunong, baby. Marunong ako. Nag-aaral ako. Para sa'yo. Ibang masahe yung ginagawa mo. Mas masarap yun. Pero hindi yun yung kailangan ko din yun. Pero iba naman yung kailangan kong masahe. Iba? Babe, ayusin mo, baby. Hindi po pwede. Hindi po pwede yan, baby. Hindi. So okay lang sa'yo na may humahawak sa ibang parte ng katawan mo? Oo, okay lang sa akin. Wala kang respeto sa akin. Wala. Ikaw ang hindi rumerespeto sa mga gusto ko, baby. So paano gagawin natin dito? Manahimik ka lang dyan. Pabayaan mo ako magpamasahe. 10 taon na ako nagpapamasahe kay Brando. So kapag ako nagpamasahe sa babae, okay lang? Okay lang. Kahit na mahawakan niya si Junjun? Bakit may Ayan ang ginagawa mo, kaya ayaw mo na magpamasahe ako sa lalaki kasi yan ang iniisip mo. Siguro kapag ikaw, nagpapamasahe ka sa babae, gusto mong tinatamaan si Junjun. Hindi. Una sa lahat, hindi abot. Ay, ganon. Well, sorry. Hindi sa ganun. Alam mo naman kasi, Basha, hindi ka ba mag-a-adjust para sa akin? Ikaw, hindi ka ba mag-a-adjust para sa akin? Maghiwalay na lang tayo. Dahil sa masahe? Ang selfish mo naman. Ang selfish mo rin, Basha. Okay, it's a tie. Hindi mo kayang ibigay ang happiness ko. Masahe na nga lang, hindi mo naiintindihan. Hindi mo rin kayang ibigay sa akin ang peace of mind ko. Kasi kada nagpapamasahe ka, alam mo ba ang pumapasok sa utak ko? Ano? Na may lalaking humahawak dyan sa private part mo. Na merong may tsansa na madampian yung bugelya mo. Kung gusto mo palang makasiguro na walang manananching sa akin habang nagpapamasahe ako, ba't di mo ko bantayan habang nagmamasahe siya sa akin? Okay, sige. Oh. Tara. Okay. Case closed. Kung gusto mo, magdadamit ako. Kung gusto mo,
Hindi ako magtatanggal ng saplot all over. Gusto ko lang ng masahe. Gusto ko lang maging relaxing. Gusto mo, kung gusto mong lalaki ang magmasahe sa akin, mag-aral ka ng maayos na masahe, tapos ikaw na yung magmasahe sa akin. Nag-aaral naman ako eh. Maghintay ka lang. Ibang masahe nga yung ginagawa mo sa akin. Pagod na ako. Yung masaheng mas masarap pa sa masaheng ibinibigay sa'yo ni Brando. Talaga ba? Oo. Yung last time na minasahe mo, nabuntis ako. May anak na nga tayo ngayon. Ayaw mo nun? Mas masarap na masahe masahe. Lang gusto ko, hindi inside anak. and out. No! Huwag mong iniiba yung usapan, baby! Bakit? Gusto ko masahe na maayos. Baby. Nandyan na yung sundo ko. Mamasahihin na ako ni Brando. Teka Dalian lang. mo na. Maulan ngayon. Alam ko. Gusto mo masahihin kita inside and out? Ayoko, baby. Ang laswa ng isip mo, gusto ko ma-relax yung muscles ko. Sige. Gusto ko mawala yung tension sa katawan ko dahil ang tagal ko nagtrabaho. Tigilan na natin to. Bantayan Sumama ka mo- na kay Brando. Bantayan mo na lang kami habang minamasahe niya ako. Yun ang magiging Sige na. solusyon doon. Hindi, wag ka Halika na magpaliwanag. Sumama ka na. Sumama ka na kay Brando. Halika na. Ipagpalit mo na kay Brando. Masyado ka namang seloso kay Brando. Porket si Brando. Ano bang problema kung si Brando kamukha ni Piolo Pascual? Ayun na nga eh. Oh. Kamukha niya si Piolo Hindi ko Pascual. kasalanan na ganun yung mukha niya. Ako si Imaw. Sino si Imaw? Hindi mo kilala si Imaw? Hindi. Sa Encantadia. Hindi ko kilala yon, baby. Ano ba naman to? Ano ba? Tong asawa Ayusin ko. mo na. Ayusin mo na. Gusto ko na magpamasahe kay Brando na kamukha ni Piolo Pascual. Sige na. Kasi ang sarap niyang humagod sa likod. Eh di siya na Nawawala masarap. talaga yung tension ko. Sige na. Okay. Siya na masarap. Alis Ako na na ako hindi. ah. Paalam na. Alis na ako, bye. Bye-bye. Ingat ka ha. Thanks. Let's... Ay, sino yung nasagasaan? Pinatay pala. Pinatay pala. So, Ay, yun ang nako. magiging diskusyon, baby Toby. Ang mangyayari dyan, in the end, mag-aaway at mag-aaway din naman pala kayo, no? Pero syempre, ito naman, nadadaan naman to sa mabuting usapan. Hindi naman sa sigawan, di ba? Yung ginagawa kasi nung mga umarte na yon, no? Nagsigawan, di ba? Mga palaban eh. Hoy, pero Ang yun war naman free. talaga yung nangyayari kapag in Oo. natural setting, in a real setting. Pero yun na nga, para sa akin, no, kailangan nyo lang itong pagdiskusyon na ng maayos, ha? Yung hindi talaga nag-aaway, yung hindi nagsisigawan, di ba? Pag-usapan nyo kung hindi komportable yung isa, gumawa kayo ng plano kung paano mas mapapaligaya pa tong babae at syempre at the same time, na-consider din naman yung nararamdaman ng lalaki. Ganon. Totoo yan. Again, parang off nga din talaga magpamasahe ng full body massage kapag lalaki tapos hindi kilala ng jowa mo. Actually, kahit kilala eh. Kasi totoo naman yung point ni Toby, totoo din yung point ng jowa nung sender natin na matatamaan yung mga bagay. Yung sa thighs pa lang kapag minasahe na, Yes. 'di ba? Unless over professional talaga yung lalaki and unless bali ng konti. Yes. Pero syempre ito naman, no, Lalaki, hindi naman sinasabi namin na walang babae na hindi komportable sa ganung bagay, no, na nagpapamasahe sa lalaki, no. Meron din namang mga ganun na komportable at wala lang sa kanila at talagang professional lang sila na masahe lang talaga, 'di ba? Oo. At meron din namang mga boyfriend na komportable din naman na kahit na may magbasahe sa kanilang girlfriend na lalaki, okay lang 'yun sa kanila. Tsaka alam mo, baby Toby, kung ayaw ng boyfriend mo na lalaki yung magmamassage sa'yo, may mga babae din na masahista na grabe din mag-hard ng massage. Tama ka dyan. I'm sure may makikita ka, ang dami kong kilala, retohan kita, mura lang yung service fee. Dadagdagan mo pala, di ba mark up pa pala? Extra service. Hoy, hindi! Di ba may may finder's fee? Finder's fee. Ganyan. So ikaw may yun. fee ka rin, ganun. Hindi, kapag siyempre nireko ko, di Yan siyempre tayo may markup na eh, konti. no? Ikaw magpapamasahe ka ba? Ha? Ikaw ba nagpapamasahe ka hard or Hard moderate gusto ko, lang? hard. Oh, Kasi hard. na-try ko yung moderate. Parang hindi ko kaya, hindi ko naramdaman. Oh, depende talaga Sa sa hard lang talaga masahista. eh, no? Oo. Oo. Meron ka bang isang masahista lang na siya talaga yung nag-handle Hindi, sa'yo? kung sino-sino mahawak sa akin. Ayun ang problema. Bakit? Dapat isa lang. Eh kasi hindi naman kasi ako ganun kalagi na na nagpapamasahe. Oo. Oo, last na pamasahe ko yung dito sa Endomingo. Oo. So yun, ang tagal na nun. Oo. So siguro nga, naisip ko nga bukas magpapamasahe din ako eh. Ito swear, may kilala ko. I-message mo ako.
Wala Sige. tong additional fee. Wala talaga. Sasampalin gusto mo lang ano eh. Hindi! Ano ka ba? Gusto mo lang kumita. Hindi diretso mo sa kanya yung bayad. Hindi mo dadaan sa akin. Tapos mag-PM ka sa akin. Hindi, pero Ano kasi to? Ito grabe yung ano to. Moderate niya, hard na. Parang hard yung moderate niya. Malakas kasi malaking babae siya. Tapos malakas talaga. Alam mong ilang taon na siyang masahista eh. So, tsaka iba-iba yung license niya. Yun. Ganun pala. So, again, ang ending natin is mag-meet kayo halfway. Yes. Parang nga naman kasi masatisfy din yung needs nung babae no sa katawan niya kasi syempre nagpapakahirap din naman kasi siya no, nagpapakapagod, 'di ba? So yung deserve niya ng isang napakaganda at napakagaling na masahe. Totoo. 'Di ba? So ngayon at the same time no, mag-compromise din naman yung babae para doon naman sa nararamdaman ng lalaki, True. 'di ba? Towards doon sa idea na nagpapamasahe sa lalaki. Oo. Ganon. 'Di ba? Kung mahal ninyo ang isa't isa, magkakaintindihan Yes. kayo. And I'm sure magmi-meet kayo in the middle kung saan magiging masaya both parties. Tama ka dyan. Di ba? Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, ang babaeng mukhang pera. Hoy! Hoy, hindi! Charot lang, ikaw naman masyadong guilty ha. Ay, okay lang. Same naman tayo eh. Tama. Okay lang, no problem. At syempre nakasama at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Of course, walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede yung stock at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for our next song, para to sa mga pangga natin dyan, alam na niya at sigurado na siyang mahal siya ng taong gusto niya. Alin yun? Sana all. Sakta Budlo with the song Bini Bini. Ay. Kaya naman tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Be